Alam nyo ba dahil lang sa pananahi ng scrunchie ay kumita ako ng dollar sa YouTube channel. And yes, hello mga mami, another day, another mini vlog. And for today's video mga marikoy ay magkwentuhan tayo habang inaayos ko at nire-ready itong aking sewing machine. By the way, pagpasensyahan nyo na yung boses ko, hindi na nga gumanda, lalo pang hindi gumanda dahil masakit ang lalamunan ko today and nagkaroon din ako ng singaw. Kasi ganito ako pag nagbubuntis, nakakainis. But anyway, sinabi ko kasi sa sarili ko, pinangako ko sa sarili ko na ngayong taon ay magiging consistent na ako sa pagiging mommy vlogger ko. Ay, taray. Yes! So anyway, going back sa story, totoo na na kumikita ako ng dollar monthly dahil lang dun sa mga scrunchie na ginawa ko before. And dahil dun, nire-ready ko tong sewing machine ko kasi gusto ko na ulit bumalik sa pananahi. Gulo ko, no? So, ayun. So, by the way, ito pala yung yung mga scrunchie na ginawa ko. Ito yung YouTube channel ko. And ito yung scrunchie na ginawa ko. Actually, paulit-ulit lang yan, diba? Tapos, ito naman yung isa sa, sige, magbigay ako ng tatlong scrunchie. Tatlong kita ng scrunchie tutorial sa YouTube channel ko. So, ayan siya. Ayan yung isa, yung pangalawa, yung pangatlo. So, matagal ko na tong post. Ilang taon na to. Pero up until now, sumasahod pa rin ako sa YouTube channel ng $100 per month kahit hindi nga ako nagpo-post. So, sinishare ko to kasi maraming mga mami na gusto rin matuto kung paano kumita online pero hindi pinalad sa pag-affiliate marketing. So, malay nyo, itong ginagawa ko mag-work sa inyo. Kasi alam nyo dati, sobrang mahiyain ko pero gusto kong kumita ng pera. And hanggang ngayon, kinakapalan ko lang yung mukha ko. Matagal ko na talagang binalak na maging mommy vlogger pero hindi ko siya matuloy-tuloy. Nawawalan ako ng confidence. So, sa sobrang mahiyain ko nga dati is nag-post lang ako ng mga video na pinapakita ko lang yung kamay ko. Hindi ako nagsasalita. Naglalagay lang ako ng caption dun sa taas na binabasa ng viewers. And alam nyo ba, may nanonood nun. And nakakatuwa talaga kasi umabot siya ng million views, ganyan. And alam nyo ba, yung scrunchie na ginagawa ko, binibenta ko yun. Binibenta ko siya sa mga katrabaho ko. Hindi lang sa mga katrabaho, binibenta ko siya sa marketplace. And maraming nag-o-order, especially pag mga bare months na ganyan. And pag may mga wedding, ginagawa nilang souvenir sa kanilang mga bridesmaid. Nag-start yung vlog ko na yun sa face mask kasi nagsimula yun ng pandemic. Naging successful yung launching no YouTube channel ko that time kasi nga pandemic, lahat siguro ng tao hindi lumalabas, nasa cellphone. And ako naman, yung face mask yung tinatahi ko. So, syempre lahat ng tao gusto makatipid, gusto makatuto siguro gumawa ng face mask. So, ayun. Pero that time, wala pa akong sewing machine. Start lang ako sa pananahi ng kamay. Tapos, nung na-monetize yung channel ko, grabe nakakatuwa kasi for the first time, nakatanggap ako ng sahod sa paggawa ng video at totoo siya, napatunayan kong totoo siya, $100 yun. Sobrang tuwa ako. Nabili ako ng tela at bumili ako ng makina. Ito yung una kong sewing machine. Hindi pa ako marunong mag-sewing machine that time. Kaya, ito yung binili ko pang practice. Tapos, nung sumahod na ulit ako na medyo malaki na, bumili na ako nitong heavy duty. Pero portable pa rin yan. Ito na yun. Matagal na tong sewing machine na to, na stock siya kaya nililinis ko ngayon. Pero hindi ko siya na-focus. Pag tuunan ng pansin dahil nagkaroon ako ng opportunity to work as a call center agent. And alam niyo naman sa call center that time, puyatan sa call center pero malaki yung income, 'di ba? Alam nyo yan. Tapos, na-addict ako sa incentives. Kaya, parang, ayun na lang, doon ko na lang tinuon yung pansin ko. Nag-resign ako sa call center. Kasi sabi ko, mag-vlog na lang ako. Pero that time, biglang humina yung vlog, hindi na siya naging monthly. Parang sabi ko, ay hindi na ako magpo-focus sa YouTube, walang pera. Doon na lang ulit ako. Nag-apply ulit ako sa call center. Pero, hindi ko naman siya totally iniwan. Nagpo-post pa din ako ng mga video. And, yung mga video na yon hanggang ngayon, napapakinabangan ko pa naman siya. Kasi nga, monthly pa rin ako nakakatanggap ng sahod sa YouTube. Totoo yan. And yung mga mami, malay nyo, nandito rin pala yung swerte nyo. Kung wala sa pag-affiliate, malay nyo sa pag-upload ng video sa YouTube. So, second call center company na in-applyan ko is nabuntis naman ako sa pangalawa kong anak. So, sabi ko, pag nanganak ako, magpo-focus na lang ako sa YouTube channel. Pero that time naman, nauso yung freelancing. So, sabi ko, mas malaki ata yung kita sa freelancing kaysa sa YouTube channel. Kasi itong YouTube, kahit iwanan ko, nandyan lang siya. Nag-generate siya ng income monthly. So, nag-invest na lang ako sa laptop, sa printer,
So far, nakakuha naman ako ng client sa freelancing. Pero hindi naman siya ganun ka-consistent. Ano lang, contract lang. Pero hindi siya masayang gawin. Nakakaubos ng energy mag-apply. Pero, dahil nga gumawa ako ng printer, na-addict naman ako sa ibang DIY project. Yung mga Sintra board, mga calendar, ganyan, mga notebook, mga photo editing. Na-addict ako sa paggawa ng ganyan. Pero, hindi ko na video yung gawa ko. Unlike before dun sa Scrunchie na habang gumagawa ko ng Scrunchie, nakakapag-tutorial pa ako, tapos nakakapag-edit pa ako. Pero dito sa sa paggawa ng mga printing product, hindi ko siya ma-video kasi yung cellphone ko, isa lang, ginagamit ko yung cellphone ko sa pag-reply ng customer. Kasi lalo na pagpasukan, 'di ba? Ang tindi ng customer sa printing service. Pag Vermans, yung mga souvenir na yan. Gusto ko rin sana siyang i-upload sa YouTube, sa Facebook. At sobrang saya ko doon. Yung tipong wala akong tulog matapos ko lang yung mga project na yon. Sobrang saya ko sa ginagawa ko. Pero, nung namatay yung lola ko, lumipat kami dito sa probinsya. And biglang nawalan ako ng client kasi bundok kami dito. Hindi ganun kadali yung yung paggawa ng client. Unlike sa Pasig na talagang kilala na ako ng mga customer. Hindi na ako nagpo-post pero may nagme-message sa akin sa Messenger, mga ganyan. Eh dito sa probinsya wala. Tapos nung nandito na ako, may mga client pa rin naman ako sa Pasig na umorder sa akin. Pero mataas kasi yung shipping fee, yung cost ng shipping fee. And nahihiya naman ako na ganun. So ako na rin minsan yung tumatanggi sa kanila. And then ayun nga, ang dami kong priority sa buhay. So nag-focus na lang ako sa freelancing. Eh ngayon, nawalan na ako ng client. So sabi ko, magpo-focus na talaga ako sa pagiging mommy vlogger. Charot. Ito yung calling ko. Bakit magkwentuhan? Ayokong magtrabaho. Gusto ko na lang makipagtsikahan sa Facebook. Gusto ko na lang mag-post ng mga kinemi-kinemi na yan. Nagtry akong mag-affiliate. Okay naman siya, lalo na nung bare months. Kumita ako ng 1K per week. Ganyan, 2K. And masaya siya. Pero nung nag-January, nagbuntis kasi ako. Wala na ako ng gana. Suka ako ng suka. Puro ako singaw. Nahihilo ako. Tapos wala na rin ako natatanggap na free sample. Parang nanghina ako sa sa pag-a-affiliate sa Black Up. Pero ngayon naman nakakabawi na ako. February pa lang ngayon ha. So, masakit pa yung lalamunan ko pero ang haba na nito. So, ayun mga mi, kung gusto nyo, mag-post na rin kayo sa YouTube channel. Pero natutuwa ako kung napakinggan mo to hanggang dulo ha. So, sa mga kagaya kong mami, huwag kayong sumuko. Kung ano yung gusto nyo, kung saan yung calling nyo, dun kayo. Maging masaya kayo sa buhay, sa kung anong meron kayo. And maging consistent kayo sa mga bagay na pinangarap nyo naman. Pinagdasal ko yung YouTube channel ko mga mi. Pero hindi ko alam bakit yung mga inuna ko yung mas malaking income. Pero kung tutuusin, siguro kung mas nag-focus ako doon, binaliwala ko yung mga biglaang big income. Siguro baka mas consistent yung kita ko, 'di ba? Baka mas malaki, hindi lang $100. And ayun, praying na rin na kasi nakikita ko dito na may mga moms din na stay at home mom pero tumatanggap sila ng parcel at yun yung trabaho nila, tumanggap ng parcel. Gusto ko din yun. Gusto ko din yun, yung magbunga nga sa YouTube, sa Facebook. Pero while I'm doing that, is babalik ako dito sa pananahi ko sa pagpo-post ko ng mga tutorial, ng mga headband, ng mga scrunchie, ng mga hair accessories. Kasi andito yung nagiging source of income ko right now. And kaya ako naman to ginagawa dahil sa pera. Hindi ako gumagawa para makilala, para maging famous. Ginagawa ko to para magkapera. Para sa mga anak ko, para maalagaan ko sila nang hindi ako umaalis ng bahay. But anyway, my husband is good provider naman. Gusto ko magkapera ng sarili. Ayokong umasa. So, ayun lang. Salamat at pinanood nyo to. Anyway, ayun, naayos ko din naman tong sewing machine na to kasi na-stuck lang naman siya. So, alam nyo na pag stuck, kailangan lang niya ng dilig. para dumulas ulit. So, ayun lang. Thank you so much for watching mga mi. So, bye!